Hello mga busing, mga madam, good day sa buong mundo. At magandang gabi o umaga, madaling araw dyan sa Pilipinas. Shoutout sa buong mundo. Shoutout sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Kumusta po kayong lahat mga busing, mga madam? Okay, pag-usapan natin itong si Gina Acosta, ang witnesses na una ay nagdrama pero hindi siya nakalusot. Hindi siya nakalusot sa Senado dahil nabuking yung drama niya mga busing, mga madam. Pero isa kang mataas na katungkulan sa kay Vice President Sara Duterte. Isa kang mataas na officer, tapos hindi ka marunong magtagalog, hindi ka marunong magtagalog sa madaling salita. O nabisto ka ngayon, tapos maghanap ka pa ng interpreter na bawat salita ng Tagalog i-transfer sa Bisaya. Booking ka ngayon dahil si Gina Acosta, nabuking si Gina Acosta. Sayang to si Gina Acosta mga busing, mga badam, kasi kung ito kitang-kita mo naman sa itsura niya na kung talagang kumbaga sa trabaho masipag. Ang problema lang kung ano yung iutos gagawin niya. Yun nga kaya minsan sa trabaho talaga mga busing, mga madam, hindi rin magandang sobrang sipag mo kasi dahil masisira rin yung trabaho mo kasi sobrang mong sipag di ba? So ayun, nangyari siya doon. Nabisto yung plano ni Gina Acosta na hindi siya marunong magtagalog, hindi niya naintindihan Tagalog. Kaya nangyari ngayon binarasan ni Erwin Tulfo. Buti na lang ito si Erwin Tulfo, may mga record dati doon sa Kongreso na kapag tinatanong siya doon sa Kongreso, di ba? Tinatanong siya doon sa Kongreso, kahit English o Tagalog naiintindihan niya at Tagalog pang salita, o doon siya nabuking, wala na, natuluyan siyang umamin na marunong magtagalog. Kasi plano nila yun na talagang idili yung impeachment trial ni Sara para aabutin sila ng taon para kasi malapit na eleksyon di ba? Mga busing, mga banda, wala talaga itong mga kampo ng ni Sara, itong mga didilis na to. Ngayon mga didilis, ayan, itong magandang news dahil sa nabuko si Gina Acosta, napilitan siyang umamin at magaling talaga to si Prosecutor Attorney Ligutan. Ang galing ng mga tanong. Talagang lampaso na naman yung mga defense lawyer ni Sara. Sabi ko na nga ba na may bago na namang lawyer si Sara na humarap kay Ligutan, sa prosecutor na si Ligutan, na yung bagong attorney ni Sara ng defense yung mataba, parang si Bandolp parang Tagi ba yan o Bobby Tagi, basta yan mataba. Pero wala, puro lang marinig mo objection. Buti na lang ang ating presiding officer, napakagaling, lagi lang sagot niya overall. So ibig sabihin hindi makapurma talaga. So ayun, napilitan si Gina Acosta na aminin. Di patay talaga ayan mga didili, napilitan si Gina Acosta na aminin na kung sino ang nag-utos, kung sino ang pumirma, saan mo dadalhin yung pera. Ayun. Ang galing ni Attorney Ligutan napaka shout out sa iyo, Attorney. Bilib na bilib talaga yung mga tao sa iyo sa buong Pilipinas. Galit lang sa iyo yung mga didilis, pero the rest, yung mga naniniwala sa iyo, 99%, 1% lang yung mga didilis ang galit. The rest 99% bilib na bilib siya sa inyo, Attorney Ligutan. Shout out sa iyo. Napilitan si Gina Acosta. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Ma'am Sara. Saan mo din lang pera pinapibigay nung kay securities na si Edward Baharda.
O, di ba? Yari na. O, di ba tama? Di ba tama yung bossing, naalala mo, bossing mga madam, naalala yung sinabi ko nung last week na excited na tayo na ang mga witnesses ay mga tauhan ni Sarah na maaring loyal ba, maaring kung hanggang saan yung loyalty nila o magsasabi sila ng totoo o magsinungaling. Di ba naalala yung sinabi ko mga bossing mga madam nung last week? Ayun, nagkatotoo yung sinabi ko. Una nagsinungaling si Gina Acosta, kaso lang nabara siya kaagad, na pati si Edward Paharda, kaso lang nabara kaagad sila. O ayan, di ba tama yung sinabi ko last week na exciting, no, na super exciting talaga, at napaamin si Gina Acosta na lahat na may utos sa kanya ay si Madam Vice Sara Duterte. O ayan mga didilis, siguro naman gumising na kayo. Sabagay mahirap talaga itong mga didilis. Pagka naging didilis ka talaga ay nagiging iti-iti na. Hindi talaga nila aminin na iti-iti sila. Kasi wala na talaga mga busing mga batang, wala na. Talagang wala na. At tapos kumuha pa ng attorney si Vice Sara, baguhan pa. Kailan lang naging attorney? 2022 yata, pumasa sa 2022 ng bar exam yung bago niyang attorney na mataba, na parang si Bandol. O paano masasabi na veterano yan, bago-bago pa lang, 2022, sinalang nyo na. Mura lang kasi ang mura lang yung bahay ni Sara, kaya mga attorney kinukuha niya, mga cheaper na mumurahin, di ba? Wala na, good luck lang sa iyo Sara, talagang that's it, talagang wala na. Wala man lang nag-guide sa mga attorney ni Sara na mga veterano. Dapat may mag-guide dyan ng mga veterano, kaya katulad si Sal Panelo, pwede nilang kunin na advisor ng mga defense lawyer ni Sara, kasi veterano rin yan si Sal Panelo si Medal Dia, ayun, mga veterano attorney yan di ba? So bakit hindi nila kukunin? Kasi hindi kaya ni Sara okay, wala na talaga, tapos na ang laban mga busing mga madam. O hindi talaga, from 1 to 16 na impeachment trial ni Sara Duterte mga busing mga madam, ang defense lawyer ni Sara Duterte talagang hindi nakapuntos talaga from 1 to 16 ng simula ng impeachment trial ni Sara. Hindi talaga nakapuntos ang mga defense lawyer ni Sara mga busing mga wala na, kasi umamin na si Gina Acosta. tapos na ang laban, hindi na mag-imbestiga ng maayos yan. Ang na lang, ang susunod na yung pira na naman sa mga boxes kahon-kahon. O di ba mga busing mga madam? Wala na okay, wala na mga busing. Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam, tapos na pong laban. Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Maraming salamat sa inyo, sa mga pinalangga kong mga followers. Hanggang ngayon nasa tabi ko pa rin. We love you all mga pinalangga kong mga followers. Sa mga hindi pa mo nag-follow, please follow, like and share, and commenting kayo, at aking babasahin, at nagre-reply po naman ako mga busing mga madam. Please pakiusap ko po mga busing mga madam, pakidalaw yun naman ang aking YouTube channel. Kung ano po yung mga nakalagay dyan na pangalan ko sa FB, yun po ang aking YouTube channel mga busing mga madam. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sa mga didilis, ito na naman ako, yay, na nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo at sama ng loob, dahil hanggang ngayon ang utak ninyo ay didilis pa rin. Bye! Peace!